Ano ba yan, Lyra? Di bigas, hinihiram mo pa? Ano bang klaseng ina ka? Sigaw ng kapitbahay habang pinagtatawanan si Lyra na may pasan-pasang may sakit na anak. Namumugto ang mata niya. Nanginginig ang kamay habang hawak ang cellphone. Isang maling pindot at ang kanyang mensahe na sana'y para sa kumare ay napunta sa taong hindi niya inaasahang magpaparamdam ulit. Sa isang mansyon, habang nagpa-party ang stepdaughter ng bagong asawa, nanlalamig ang CEO sa hawak niyang text. Mare, pwede ba makahiram ng 2 kilong bigas? May lagnat lang kasi ang anak ko. Napatingin siya sa kawalan. Anak? Hindi ba't iniwan siya nang walang laman ng sinapupunan? Totoo nga bang may anak sila? Mainit ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga sirang bubong na yero ng barong-barong. Sa loob ng maliit na silid nakahandusay si Lyra. Nakasuot ng kupas na duster. Basang-basa ng pawis ang noo. Mabigat ang kanyang katawan. Tila bawat galaw ay dinudurog ng sakit. Halos hindi siya makabangon mula sa banig na tinutulugan nilang mag-ina. Nay, mahinang tawag ni Miko, ang kanyang 8 taong gulang na anak. Payat ito, may bahagyang dumi sa pisngi ngunit kumikisla pa rin ang mga mata. Lumapit siya, hawak ang lumang thermometer na halos hindi na maayos ang guhit. 39, Nay, ang taas ng lagnat niyo. Napapikat si Lyra. Pilit na ngumiti upang hindi ipakita ang panghihina. Nakawala to anak. Baka dahil lang yun sa pagod sa labada kahapon. Pero sa loob-loob niya, alam niyang matagal niya nang nararamdaman ang pananakit ng katawan at ang pabalik-balik na ubo. Pilit siyang bumangon ngunit agad din na napahawak sa ulo dahil sa pagkahilo. Agad na inalalayan siya ni Miko. Nay, dahan-dahan lang po. Ako na lang mag-aasikaso. Ngumiti si Lyra. Nilapat ang kamay sa pisngi ng anak. Ikaw pa ba? Ang liit-liit mo. Paano mo aalagaan si nanay? Ako nga dapat ang nag-aalaga sa'yo. Lumapit si Miko sa kanilang maliit na kusina. Binuksan ang lumang lata na lagayan ng bigas. Walang laman. Napayuho siya, tiningnan ang bote ng mantika. Puro gilid na lang ang natitira. Pati asin, ilang butil na lang natitira sa garapon. Nay, sabi ni Miko na mahina ang boses. Wala na po tayong bigas. Napatingin si Lyra sa anak. Huminga ng malalim at pilit ng ngumiti. Ayos lang kahit tubig at asin lang. Makakatawid din tayo. Huwag mong problemahin yan. Ngunit sa dibdib niya, tila pinipiga ang kanyang puso. Wala na silang makain. At may lagnat pa siya. Paano kung hindi siya gumaling agad? Sino mag-aalaga kay Miko? Umupo si Miko sa tabi ng kanyang ina. Hawak ang maliit na bimpo na kanyang binasa sa planggana. Dahan-dahan niya itong piniga at ipinatong sa noon ng ina. Nay, pahinga lang kayo. Ako na munang bahala. Di kayo pwedeng magkasakit ng matagal. Naluha si Lyra, ngunit pinunasan din agad ito. Ayaw niyang makita ng anak ang kanyang panghihina. Salamat anak, napakabuti mo. Kung wala ka, ewan ko na lang. Nay, balang araw, bibili tayo ng maraming bigas. Yung sako-sako, tapos may ulam pa araw-araw. Hindi na kayo mahihirapan. Napangiti si Lyra. Hinuplos ang buhok ng anak. Iyan ang pangarap ko anak. Pero kahit wala tayong marami, basta magkasama tayo, sapat na. Pilit na tumayo si Lyra kahit nanginginig ang tuhod. Miko, bantayan mo muna sandali si nanay ha. Kakatok lang ako kay Aling Marta. Baka may mahingi o mahiram na bigas. Nay, ako na lang, baka himatayin kayo. Nako, hindi anak. Mas paniniwalaan nila ang ina kesa sa bata. Sandali lang ito. Isinuot ni Lyra ang tsinelas na may sira sa gilid. Bawat hakbang palabas ang barong-barong ay parang sampal ng init ng araw. Dumaan siya sa makipot na eskinita kung saan nakaupo ang ilang kapitbahay.
Nilingon siya ng mga ito at agad na nagbulungan. "Oh, ayan na si Lyra," sabi ng isa. "Baka manghihiram na naman ng bigas." Dagdag ng isa pa, sabay tawa. Paglapit niya sa tindahan ni Aling Marta, halos mabuwal siya sa panghihina. Sumandal siya sa poste. Magandang umaga po, Aling Marta." Lumabas si Aling Marta na may hawak na timbangan. "Lyra, Diyos ko, ang payat mo na. Namumutla ka pa, anong nangyari?" "May lagnat po ako," sagot ni Lyra. Pigil ang ubo. "Wala na ho kaming bigas, baka ho pwedeng makahiram muna kahit kaunti lang. Isasauli ko rin kaagad kapag nasingil ako sa labada." Ngunit bago pa makasagot si Aling Marta, sumabat si Sonia, isang kapitbahay na kilala sa pagiging tsismosa. "Naku Lyra, hindi ka na nahiya. Bigas hinihiram mo pa? Aba, anong klaseng ina ka ba? Dapat naghahanap ka na lang ng matinong trabaho. Puro kahirap, dinadamay mo pa ang anak mo." Nagtawanan ng ilan. Ang iba naman ay umiling na parang naaawa ngunit walang imik. Nangingilid ang luha ni Lyra, pero hindi siya umimik. Yumuko siya. Pilit nilunok ang kahihiyan. "Para lang po kay Miko. May lagnat siya. Wala na talaga kasi kaming makain." Napabuntong hininga si Aling Marta at marahang kinuha ang isang maliit na supot ng bigas. Sige na, Lyra. Eto, kalahating kilo lang muna ha. Iyan lang ang kaya ko ngayon." Halos manghina si Lyra sa pagluha. Tinanggap niya ang bigas at nagpasalamat. "Maraming salamat po. Babayaran ko agad kapag nagkapera." "Siguraduhin mo lang." Singit na naman ni Sonia. Nakahalukip-kip. "Kung hindi, hindi ka na makakahiram dito. Nakakahiya na sa barangay." Hindi na sumagot si Lyra. Tahimik siyang naglakad pabalik sa kanilang bahay. Pasan ng bigat ng kahihiyan, ngunit mahigpit na yakap sa pag-asa. Pagdating niya, agad sinalubong siya ni Marco. "Nay, may bigas na tayo." Masayang kinuha ng bata ang supot at bilis na hinanda ang kalan. Pinagbasdan siya ni Lyra. Napaluha sa simpleng galak ng anak. "Salamat anak. Kung hindi dahil sa'yo, baka matagal na akong sumuko." Sabay silang nagluto ng lugaw, konting bigas, maraming tubig at kaunting asin. Habang kumukulo ang palayok, umupo sila sa tabi ng sabay at nagdasal. "Lord, salamat sa pagkain. Ingatan mo po si nanay para gumaling po siya." Dasal ni Miko. Naluha naman si Lyra. Hinaplos ang buhok ng anak. Sa kabila ng lagnat, nakaramdam siya ng init na hindi mula sa apoy ng kalan, kundi mula sa pagmamahal ng kanyang anak. Kinain nilang mainit na lugaw. Sabay na nagkwento si Miko ng mga pangarap. Bumili ng malaking bahay, nagkaroon ng refrigerator, at mag-aral sa magandang eskwelahan. "Nay, balang araw, makakamit din natin yon," pangako ng bata. "Basta't magkasama tayo anak," sagot naman ni Lyra. Humihingal ngunit may ngiti. "Lahat ng hirap, kakayanin natin." At nang mahiga siyang muli, pinaypayan ni Miko gamit ang lumang karton. Sa gitna ng init, gutom at lagnat, naramdaman ni Lyra na kahit papaano, buo pa rin ang kanyang mundo. Sa maliit nilang barong-barong, nakahiga pa rin si Lyra. Pilit na nagtatakip ng kumot kahit mainit. Hindi pa rin humuhupa ang kanyang lagnat. Nasa tabi niya si Miko, nag-aaral sa pamamagitan ng lumang notebook na may kupas na pahina. Paminsan-minsan ay tinitigil niya ang pagsusulat para punasan ng pawis ng ina gamit ang panyo. "Anak," mahinang tinig ni Lyra. "Pakikuha nga ng cellphone ni nanay. Tatawag lang ako kay Marilisa. Baka makapagpahiram siya ng kaunti pang bigas o pambili man lang ng gamot." Agad na kinuha ni Miko ang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan. "Eto po, Nay. Lobat na ata pero pwede pa siguro makapag-send ng text." Pinindot ni Lyra ang mga button. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Mahina ang signal, kaya't minabuti niyang mag-text na lang kaysa tumawag. Dahan-dahan niyang tinayip ang mensahe. "Mare, pwede ba makahiram ng 2 kilong bigas? May lagnat kasi ang anak ko."
Bago pa man niya mapansin na ipadala na ang mensahe, hindi niya napansin na sa sobrang pagkahilo, mali ang nasenda ng text. Imbes na sa contact na Mariliza, napunta iyon sa isang matagal ng pangalan sa kanyang phone book. Isang taong matagal niya nang pinilit kalimutan. Si Sebastian. Samantala, sa kabilang dako naman ng lungsod, kumikutitap ang ilaw ng isang mansyon. Puno ito ng mga bisitang nakabihis ng mamahaling gown na tuxedo. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo ang ingranding cake na may 7 palapag. Pinalibutan ng mga bulaklak na imported na mula pa sa ibang bansa. Birthday party iyon ni Chelsea, anak ng bagong asawa ni Sebastian na si Georgina. Sikat na socialite si Georgina at sinigurado niyang ang bawat sulok ng party ay Instagram-worthy. May banda, may catering ng pinaka-popular na chef at may mga kilalang personalidad na panauhin. Sa gitna ng kasiyahan, nakaupo si CEO Sebastian Villarreal, isang lalaki nasa edad 40. Matikas ang tindig, nakatuksido at mukhang walang problema sa mundo. Ang kanyang kumpanya ay isa sa pinakamalalaking conglomerate sa bansa. Subalit sa kabila ng tagumpay, may nakatagong lungkot sa kanyang mga mata. Isang alaala ng nakaraan na pilit niyang inilibing. Habang tinatawag ng mga bisita ang isang komedyanteng kumakanta sa entablado, tumunog ang cellphone ni Sebastian. Saglit niyang kinuha ito at sa gitna ng ingay ng party, binasa ang bagong text. Mare, pwede bang makahiram ng 2 kilong bigas? May lagnat kasi ang anak ko. Parang tumigil ang lahat para kay Sebastian. Hawak niya ang cellphone. Paulit-ulit na binabasa ang mensahe. Napakunot ang kanyang noo. Napaawang ang bibig. Anak, bulong niya sa sarili. Hindi ba't ilang taon nang nakalipas nang iwan siya si Lyra? Noon ay mahirap lang siya. Nagsusumikap sa buhay. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya, ngunit dahil sa ambisyon at pangarap, iniwan niya ito. Pinili niya ang negosyo at ang buhay na marangya. At sa proseso, pinilit niyang kalimutan ang babaeng manahal. Sa huli, ipinakita niya sa mundo na kaya niyang umasenso ng mag-isa. Pero ngayon, isang simpleng text ang bumura ng lahat ng tinatamasa niyang tagumpay. May anak sila. Pinagpawisan siya kahit malamig ang hangin mula sa aircon. Sa harap niya, nagbubuni ang mga bisita. Walang kaalam-alam na sa kanyang dibdib ay may lindol na nagaganap. Seb, are you okay? Bulong ni Georgina habang ngumiti sa mga bisita. Parang namumutla ka. Umiling siya, hindi makapagsalita. Nakatitig pa rin sa cellphone, hawak na parang apoy. Ang bawat letra ng text ay tumama sa kanya. Bigas, lagnat, anak. Tumayo si Sebastian mula sa mesa. Iniwan ang mga bisita at dumiretso sa veranda. Doon niya marahang isinandal ang sarili sa marmol na poste. Hindi, imposible. Bulong niya sa sarili. Wala kaming anak. Hindi naman siya buntis nang iniwan ko siya. Sigurado ako doon. Ngunit habang paulit-ulit niyang sinasabi iyon, mas lalong bumibigat ang dibdib niya. May bahagi ng kanyang alaala na tila binura. Mga gabing nag-aaway sila tungkol sa kinabukasan. At ang huling beses na nakita niya si Lyra, umiiyak at nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Kung totoo nga may anak kami. Napakuyom siya ng kamao. Hindi niya alam kung bakit ba siya galit, takot, o pagsisisi ba ang bumabalot sa kanyang puso. Sa mansyon, nagpatuloy ang party. Si Georgina ay abala sa pag-welcome ng mga bisita. Proud na proud sa pagiging perfect family nila. Sa kabilang banda, si Sebastian ay hindi mapakali. Hawak pa rin ang cellphone. Nakatitig sa pangalan na matagal niya nang hindi nabubura sa kanyang contact list. Lyra, bulong niya. Ikaw ba to? Muling binasa ang mensahe. Ang salitang anak ang pinaka nagpatigil sa kanya. Hindi niya maiwasang tanungin. Bakit hindi niya alam? Bakit ngayon lang? Habang binabalot ng ilaw at musika ang ingranding party, si Sebastian ay nanlamig. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, napaluha siya ng palihim. Hindi dahil sa kasiyahan ng stepdaughter niya,
kundi dahil sa isang mensahe mula sa nakaraan. Mensahe na nagsasaad ng gutom, sakit, at ng isang lihim na maaaring magbago ng lahat. At doon sa gitna ng ingay at luho, nabuo sa kanyang isipan ang tanong na hindi niya matatakasan. May iniwan ba akong anak na hindi ko nalaman? Hindi matahimik si Sebastian matapos matanggap ang text. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe hanggang sa halos kabisaduhin niya na ang bawat salita. Sa loob ng engranding party, halos hindi niya na naririnig ang musika at tawanan ng mga bisita. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso at ang bulong ng isang tanong. May anak ba ako? Hindi niya tinapos ang party. Palihim siyang tumayo. Umorder ng kanyang driver na ihanda ang sasakyan at umalis nang hindi malang nagpapaalam kay Georgina. Sa loob ng itim na limousine, hindi siya mapakali. Hanapin mong lokasyon ng numerong to. Utos niya sa kanyang secretary na si Ramon sa pamamagitan ng tawag. Ilang minuto lang ay may natanggap siyang update. Sir, active pa rin po ang SIM card. Location traced. Isang maliit na barong-barong sa sitio Maligaya. Napapikit si Sebastian. Napakuyom ang kamao. Dalhin mo ako roon. Ngayon din. Makalipas ang mahigit isang oras na biyahe, huminto ang sasakyan sa makipot na daan. Binuksan ng driver ang pinto at agad bumungad sa kanila ang siksikan at makipot na eskinita. Puno ng mga lumang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Lumabas si Sebastian at sa bawat hakbang ay dama niya ang matinding kabaligtaran ng kaninang kinasasangkotang party. Mula sa champagne at chandelier patungo sa amoy ng kanal at pawis ng kahirapan. Dito po sir, turo ng isang bata sa kanto nang itanong ng driver. Diyan lang yung bahay na maliit, yung may kortina na punit sa pinto. Lumapit si Sebastian at doon niya nakita ang pamilyar na mukha ni Lyra. Maputla, pawisan, payat. Nakasalampak ito sa maliit na bangko. May hawak na palanggana ng tubig at pinupunasan ng noo ng isang batang lalaki na tila may sakit. Lyra? Halos pabulong niyang sambit na para bang hindi siya makapaniwala. Napalingon si Lyra at nagulantang sa nakita. Sebastian? Napakapit siya sa dibdib. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o bangungot. Naglakad si Sebastian papalapit, hindi alintana ang putik sa daan. Nakatitig siya sa batang nakahiga sa banig. Maputla, nanginginig at nilalagnat. Sino siya? Tanong ni Sebastian. Nanginginig ang boses. Napaatras si Lyra. Yumukot, hindi makatingin sa kanya. Si Miko. Anak ko. Anak mo? O anak natin? Mabilis sa tanong ni Sebastian. Halos nanginginig na sa kaba. Hindi naman nakasagot si Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At sa katahimikan, iyon na ang naging sagot. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian. Parang bumalik sa kanya ang lahat. Ang mga gabing magkahawak kamay silang nangarap. Ang araw ng kanilang kasal na payak lang. At ang sandaling iniwan niya si Lyra dahil pakiramdam niya hindi na sila magkatugma ng landas. Hindi niya alam na buntis na pala ito noon. Lumuhod si Sebastian sa tabi ng bata. Miko, maingat ang tinawag. Dahan-dahang iminulat ng bata ang mga mata, tiningnan siya. Sino po kayo? Mahina nitong tanong. Napakagat si Sebastian sa labi, napaluha. Ako si Sebastian. Kaibigan ako ng nanay mo. Hindi niya magawang agad na aminin ang lahat. Nang makita niyang nanginginig ang bata, hindi na siya nagdalawang isip. Sumama kayo sa akin. Hindi ko kahayaang manatili kayo rito. Sebastian, hindi na kailangan. Pigil pa ni Lyra, ngunit pinutol siya ng lalaki. Hindi. May sakit ang bata, Lyra. Kailangan niya ng gamot. Ng maayos na pagkain. Ng matutuluyan. At ikaw, tumigil siya. Tinitigan si Lyra. Kailangan mo ng tulong. Hindi na nakatanggi si Lyra nang biglang kinarga ni Sebastian si Miko. Marahang isinampas sa kanyang mga bisig. Anak, dahan-dahan lang. Bulong niya at parang instinct na hindi niya maipaliwanag. Mabilis na binuksan ng driver ang pinto ng sasakyan.
Isinakay niya si Miko sa loob, tsaka lumingon kay Lyra na nakatayo pa rin. Nanginginig at namumula ang mata. Sumama ka. Mahinahon ngunit matatag na utos sa Sebastian. Nag-alinlangan pa si Lyra. Nahihiya at natatakot. Ngunit nang makita niya na nasa sasakyan na si Miko, walang nagawa, kundi ang sumunod. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik sa loob. Si Lyra ay nakayuko, nanginginig ang kamay. Si Sebastian naman ay hindi mapakali. Hawak-hawak ang malamig na palad ng bata. Hindi ko alam. Basag ang boses ni Sebastian. Hindi ko alam na buntis ka nung iniwan kita. Kung alam ko lang. Umagos ang luha ni Lyra. Hindi tumingin sa kanya. Hindi mo rin naman gugustuhin. Ang pinili mo ay ang pangarap mo, Sebastian. Hindi ako. Hindi kami. Nagmisulang tinamaan ng sibat ang puso ni Sebastian. Natahimik siya. At ang tanging naririnig niya ay ang mahina at mabilis na paghinga ng anak na ngayon lang niya nakilala. Sa loob ng kotse, pinagmasdan niya si Miko at sa bawat segundo ay parang may tinutukla siyang bahagi ng kanyang sarili. Ang hugis ng ilong, ang linya ng noo, ang bahagyang tikwas ng labi. Tila ba lahat ay salamin ng kanyang kabataan. Napapikit si Sebastian at napaluha. Diyos ko, may anak pala ako. Hinigpitan niya ang hawak kay Miko, tsaka marahang tiningnan si Lyra. Hindi ko na kayang itanggi. Simula ngayon, hindi ko na kayo pababayaan. Hindi nakasagot si Lyra. Sa kanyang dibdib, naglalaban ng hiya, galit, at ang lihim na pag-asang baka sa wakas ay dumating na ang araw na matagal niyang pinangarap para sa anak. Ang makilala ito ng kanyang tunay na ama. At sa gabing iyon, nagsimula ang pagbabalik ng isang nakaraan na matagal nang pilit nilang nilimot. Ngunit ngayong muli silang nagtagpo, wala nang makakapigil sa katotohanan. May anak silang hindi na pwedeng itanggi. Tahimik sa loob ng limousine habang mabilis itong tinatahak ang kalsada patungo sa mansyon ng mga Villarreal. Si Lyra ay nakasandal, nanlalamig ang katawan. Hindi lang dahil sa lagnat kundi dahil na rin sa hiya. Si Miko ay nakahiga na rin sa kandungan niya, nakatulog na nga sa sobrang panghihina. Sa kabilang upuan, nakatanaw naman si Sebastian. Hindi inaalis ang tingin sa bata na hawak pa rin ang kanyang maliit na kamay. Parang isang bangungot para kay Lyra. Kanina lang, nasa barong-barong sila at halos wala na makain. Ngayon, nasa loob sila ng mamahaling sasakyan, patungo sa isang mansyon na tanging sa TV lang niya nakikita. Ang dating asawa na matagal niya nang kinalimutan ay heto, kaharap muli. At higit sa lahat, kasama niya ang kanyang anak. Makalipas ang kalahating oras, bumungad sa kanilang malawak na gate ng isang engrandeng mansyon. Ang mga ilaw ay kumikislap at mula sa malayo ay maririnig ang musika at tawanan. Patuloy pa rin ang party ng stepdaughter ni Sebastian. Huminto ang sasakyan. Pagbukas ng pinto, agad sumulubong ang mga gwardya. Nagbigay galang kay Sebastian. Ngunit nang makita nila si Lyra at Miko, baka sa kanilang mga mukha ang pagtataka. Lumabas si Sebastian, mahigpit pa rin ang hawak si Miko. Buksan ang gate. Malamig niyang utos. Agad sumunod ang mga gwardya. Bumukas ang napakalaking gate at unti-unting pumasok ang sasakyan sa loob ng malawak na bakuran. Sa gilid may fountain na may estatwa. Mga hardin na puno ng imported na halaman. At isang mansyon na parang palasyo. Para kay Lyra, bawat takbang palapit sa loob ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Hindi siya nabibilong dito. Ramdam niya ang matalim na tingin ng mga tauhan. Sa tuktok ng hagdanan ng mansyon nakatayo si Georgina, ang bagong asawa ni Sebastian. Nakagaon pa nga ito mula sa party. Kumikislap sa mga ilaw. Hawak ang isang wine glass. Ngunit nang makita niya si Sebastian na may karga-kargang bata at may kasamang babaeng payat at mukhang galing sa hirap, halos mabasag ang baso sa kanyang kamay. Siya yun, ang babaeng kinukwento-kwento noon, ang ex-wife na halos ayaw niya nang bagitin. At ngayon, nasa harap niya. Buhay, kasama ang isang batang mukhang may dugong Villarreal.
Nag-apoy ang selo sa dibdib ni Georgina. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng sarili. Hindi siya pwedeng magpamalas ng galit sa harap ng mga bisita. Kailangan niyang magpaka-elegante, magpaka-diplomatikong asawa. Ngumiti siya, malambing ang tinig. Sebastian, mahal? Sino sila? Huminga ng malalim si Sebastian. Si Lyra at si Miko. Saglit siyang tumigil. Tiningnan si Georgina diretso sa mata. Kailangan nila ng tulong. Dito muna sila titira. Parang gumuho ang mundo ni Georgina. Pero kahit ang dibdib niya ay naglalagablab, ngumiti pa rin siya. Marahang bumaba sa hagdanan at tinapik ang braso ni Sebastian. Oh, syempre naman, para sa ikabubuti nila. Pero marahil, dagdag niya na may matamis ng ngiti, ngunit nanilisik ang mata. Mas mabuti kung sa guest house muna sila tumira para komportable sila at hindi istorbo sa party o sa pamilya natin. Napatungo si Lyra. Nahihiya at halos hindi makatingin. Sebastian, hindi na siguro kailangan. Babalik na lang kami. Hindi. Putol ni Sebastian. Mariin ang tinig. Dito kayo sa guest house kung gusto mo, Georgina. Pero hindi ko sila papabayaan. Ngumiti si Georgina. Mas lalo niyang pinaganda ang ekspresyon niya para hindi mahalata ng mga bisita na nag-oosyosa sa paligid. Okay lang, Sebastian. Sa guest house. Para naman sa kabutihan nila yun eh. Pero sa likod ng ngiti, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? At sino ang batang ito? Huwag mong sabihin. Tumalikod si Georgina. Ngumiti sa mga dumadaan pang bisita at magkunwaring walang problema. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may nagbabantang bagyo. Dinala ng mga tauhan si Lyra at Miko sa guest house. Isang maliit ngunit marangyang bahay sa loob mismo ng compound. Para kay Lyra, tila panaginip ang lahat. May malinis na kama, aircon at kompleto ang gamit. Ngunit sa kabila ng kaginhawaan, hindi siya mapakali. Hinaplos niya ang buhok ni Miko habang natutulog ito sa malambot na kama. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tanaw ang ingranding party na patuloy pa rin sa mansyon. Naroon si Georgina, maganda, makapangyarihan, at siya ang legal na asawa ngayon ni Sebastian. Napahigpit ang hawak ni Lyra sa kamay ng anak. Anak, anong mangyayari sa atin dito? Bulong niya sa sarili. Samantala si Sebastian ay nakatayo sa may pinto. Nakatingin sa kanila. Sa kanyang isip, malinaw ang desisyon. Hindi niya nahahayaang muli silang mawala. Ngunit alam niyang magsisimula pa lamang ang unos. At sa gitna ng katahimikan ng guest house at kasiyahan sa kabilang mansyon, isang lihim na tensyon ang pumutok. Sa mga susunod na araw, mabubunyag kung hanggang saan kayang gawin ni Georgina para mapanatili ang kanyang lugar sa piling na Sebastian. At kung kaya nga ba ni Lyra at ni Miko na manatiling ligtas sa ilalim ng iisang bubong. Unang umaga ng mag-ina sa loob ng mansyon, sa maliit na guest house na inilaang tirahan para kina Lyra at Miko. Tahimik na nagluluto si Lyra ng lugaw gamit ang maliit na kala na dinala pa ng isa sa mga kasambahay kagabi. Pinagmamasdan niya ang anak na naglalaro ng piraso ng lumang kotse-kotsehan na nahugot pa nito mula sa bag. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang dumating ang tauhan ng mansyon. Mga kasambahay, utility staff at ilang coordinator ng Georgina Hearts Foundation. Hindi pa man siya nakakahuma, agad nang nagsalita ang isa. Kayo po pala yung bagong beneficiary ni Madam Georgina? Ani ng babae na may hawak na clipboard. Kailangan lang po namin i-document kayo para sa record ng foundation. Welcome po. Nabigla si Lyra. Beneficiary? Hindi po. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, pumasok na agad ang isa pang kasambahay. Dala-dala ang mga kahon ng may sticker ng foundation. Ito po ang care kit, may sabon, toothpaste, kaunting gamot, donated items. Nakatingin lamang si Lyra. Tila tinatanggalan ng boses.
Sa tabi niya ay napatingin si Miko sa mga kahon na para bang hindi alam kung dapat bang matuwa o mahiya. Ay, tingnan niyo ang payat ng bata. Malaking tulong ho itong vitamins. Sabi ng isa sa mga tauhan. Walang pakondangan ng tono. Parang hindi sanay sa malinis na kama. Dagdag pa ng isa, nakangisi. Tila ba pinapanood silang mag-ina na parang exhibit ng kahirapan. May kumuha pa nga ng litrato gamit ang tablet, sabay saping, "Documentation lang po ito for transparency." Maya-maya dumating si Georgina, nakasuot ng mamahaling robe at nakangiting parang artista. Sa kanyang likuran, may kasamang assistant na may hawak na phone na naka-live sa social media. "Oh, here they are," malakas niyang pahayag, sabay lapit sa mag-ina. "These are the families we help through the Georgina Hearts Foundation. Hindi ba't nakaka-inspire? Every blessing we have should be shared to those who need it most." Natahimik ang lahat. Napatungo si Lyra. Ayaw ipakitang nangingilid ang kanyang luha. Hindi niya malaman kung iiyak ba siya, sa hiya o sisigaw para itama ang mali. Hindi siya charity case. Hindi siya basta-bastang tinulungan. Siya ang dating asawa ni Sebastian at ang anak niya hindi basta bata lamang. Ngunit pinili niyang manahimik. Pag-alas si Georgina dala ang live video na iwan ng mga tauhan. Unti-unting naglabasan ng mga ngisi at sulyap. Kaya pala pinapasok, project pala ni ma'am. Ang swerte naman, mula barong-barong, ngayon nasa mansyon, libre pa pagkain. Charity case lang pala, kala ko kung sinong special guest kagabi. Sa bawat bulong, pakiramdam ni Lyra ay unti-unting nababawasan ang kanyang dignidad. Gusto niyang magpaliwanag na hindi siya patapon, hindi siya basta beneficiary. Ngunit kapag tinigtingnan niya si Miko, payat, nilalagnat pa rin, at nakatingin sa kanya ng may takot, pinipigilan niya ang sarili. "Nanay," bulong ng batang mahina. "Bakit po nila tayo tinitingnan ng ganon?" Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Huwag mong pansinin, anak. Hindi nila alam ang totoo." Sa hapong iyon, nag-iwan ng pagkain ng mga tauhan. Isang tray ng tinapay at sopas para sa beneficiaries. Sabi ng maid na parang minamaliit pa sila. Iniwan iyon at agad ding umalis, na hindi malang tumingin sa kanilang mag-ina. Tahimik na kinain na Lyra at Miko ang pagkain. Hindi masarap, hindi na rin masama, pero bawat subo ay may kasamang pait ng hiya at pangungutya. Habang pinagmamasdan niya ang anak na pilit pa rin ngumingiti sa kabila ng lahat, napakuyom ang kamao ni Lyra. "Kaya kong tiisin ang lahat ng to," bulong niya sa sarili. "Pero hindi ko hahayaang tuluyan nilang yurakan ng anak ko." At sa loob ng guest house, na puno ng katahimikan, nabuo ang panata ni Lyra. Kakayanin niya ang lahat ng panghihiya, lahat ng plastic ng ngiti, basta't manatiling ligtas si Miko. Kinabukasan, umaga pa lang ay abala na si Georgina. Suot ang kanyang designer loungewear, nakapwesto siya sa harap ng kamera ng kanyang personal assistant. Sa kanyang kamay, hawak ang cellphone at nakangiti ng matamis. "Good morning, everyone. Today, I want to show you how blessed I am to share my blessings with families in need. Dito sa bahay namin, we always open our doors to those who deserve a second chance." Sa likod niya, nakunan pa sa frame si Lyra na nakayukong naglalakad dala ang labahan. At si Miko na kumakapit sa damit ng ina. Para kay Georgina, perfect shot iyon. Isang larawan ng kanyang pagiging mapagkawang gawa. Ilang sandali lang bumaha na ang comment sa livestream. "Wow, Madam Georgina, you're such an angel. Saludo po ako sa inyo, ma'am. Hindi lahat ng mayaman marunong tumulong." "Swerte naman ng mga tinutulungan ninyo." Ngumiti si Georgina, proud na proud. Pero nang matapos ang live video, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Wala sa plastic na ngiti, tungo sa malamig at matalim na titig. Pagbalik niya sa loob ng mansyon, sinulubong niya si Lyra. "Lyra, pakiayos ang damit ng anak mo. Mukha siyang gusgusin sa video. Nakakahiya sa followers ko. Alam mo namang importante ang image." Nagulat si Lyra.
Pasensya na po, wala kasi kaming... Wala. Palaging wala. Putol agad ni Georgina. Kung gusto mong manatili rito, siguraduhin mo hindi kayo magmumukhang palaboy, naiintindihan mo? Tahimik lang na tumayo si Lyra. Wala siyang lakas ng loob na lumaban. Sa isip niya, kailangan niya magtiis para kay Miko. Makalipas ng ilang araw, palagi na lang pinaparamdam ni Georgina na hindi sila kabilang sa mansyon. Kapag may pagkain sa main dining hall, hindi sila pwedeng sumabay. Laging sinasabi ni Georgina, sa guest house na lang kayo kumain. Mas comfortable pa para sa inyo. Kapag may mga bisita, pinakikiusapan siya ng mga tauhan na manatili lang sa loob ng guest house. Instruction po ni Madam para hindi kayo ma-awkward sa party. Pero ang totoo, ayaw lang ni Georgina na makita ng mga kaibigan niya si Lyra at Miko. Sa bawat utos, mas lalong lumiliit ang mundo ng mag-ina. Isang hapon, habang naglalaro si Miko sa hardin ng maliit na guest house gamit ang lumang kotse-kotsehan, dumating si Chelsea, anak ni Georgina. Suot ang mamahaling dress at may daladalang bagong laruan. Kasama niya ang dalawang kaibigang bisita. Ew, ano yan? Tanong ni Chelsea, sabay turo sa laruan ni Miko. Mukha ng basurang kotse. Hindi ba nakakahiyang hawakan yan? Napatingin si Miko, hindi makasagot. Yumuko siya at pinulot ang laruan. Pinunasan pa ito para lang ipakita na mahalaga iyon sa kanya. Ngunit hindi pa natapos si Chelsea. Alam mo, wala ka naman talagang lugar dito eh. Charity case ka lang. Kung hindi dahil kay Daddy Sebastian, wala ka dito. Kaya wag mong isipin na belong ka sa family namin. Natawa ang mga batang kasama ni Chelsea at isa pa ang nagsabi, Oo nga, mukha siyang pulube. Baka nga pati kuto meron eh. Nangilid ang mukha ni Miko pero pinilit niyang huwag mayak. Tumakbo siya pabalik sa guest house, dala ang laruan at agad na niyakap ang ina. Pagkapasok ni Miko, nakita ni Lyra ang pamumula ng mga mata ng anak. Anak, bakit ka umiiyak? Umiling si Miko, pinipigil ang hikbi. Sabi nila hindi daw ako belong dito, Nay. Sabi nila pulubi daw ako. Totoo po ba? Naluha si Lyra. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila, anak. Hindi totoo yun. Hindi pera o bahay ang magdidikta kung belong ka o hindi. Ang importante, may puso kang mabuti at may pangarap ka. Pero sa loob-loob ni Lyra nag-aalab ang sakit. Gusto niyang ipagtanggol ang anak. Gusto niyang isampal kay Georgina at Chelsea ang buong katotohanan na si Miko ay hindi basta-basta lamang kundi anak ng mismong si Sebastian. Ngunit pinili niyang manahimik. Hindi pa ito ang tamang oras. Kinagabihan, habang kumakain silang mag-ina ng simpleng lugaw sa guest house, narinig nilang halakhakan mula sa main mansion. Naroon si Georgina, abala na naman sa pagpupost ng stories tungkol sa kanyang perfect life. Sa harap ng kamera siya ang huwaran ng kabaitan. Pero para kina Lyra at Miko, bawat araw na lumilipas sa ilalim ng kanyang bubong, pakiramdam na tila nakakulong sa isang kulungan na pinalamutian ng gintong dingding. At sa likod ng lahat ng plastic na ngiti ni Georgina, alam ni Lyra na darating ang panahon na hindi niya nakakayanin ang lahat ng pang-aapi. Ang tanong lang, hanggang kailan niya kayang magtiis alang-alang kay Miko? Lumipas ang linggo sa loob ng mansyon. Habang abala ang pamilyang Villarreal sa magagarbong okasyon, si Lyra at ang anak niyang si Miko ay nananatiling nakakulong sa maliit na mundo ng guest house. Halos gabi-gabi, may gala o charity event sa Georgina. Laging may kasama si Sebastian bilang suporta. Naging normal na para sa kanila ang maganda ng gown, mag-makeup, at sumakay sa mamahaling kotse habang naiwan sina Lyra at Miko. Anak, dito lang tayo. May ulam pa tayong sinigang na binigay ni Aling Pina. Ani Lyra habang inilalagay ang simpleng hapunan sa mesa. Sa labas ng bintana, rinig ang mga yabag ng mga tauhan na abalang nag-aayos para sa panibagong party. Opo, Nay, sagot ni Miko. Pilit na masaya pero may bakas ng lungkot. Pero Nay, lagi na lang silang umaalis. Hindi ba pwedeng minsan sumama tayo?
Napayuko si Lyra. Alam niyang masakit ang tanong na iyon. Ngunit paano niya ipapaliwanag sa bata na hindi sila kabilang sa marangyang mundong iyon? Balang araw anak, kapag tama ng oras. Habang lumalalim ang gabi, sumilip si Miko sa bintana at nakita si Chelsea. Nakasakay sa swing ng garden, kasama ang mga kaibigan. May mga hawak silang mamahaling laruan at sabay-sabay na nagtatawanan. Saglit na ngumiti si Miko at kumaway. Umaasang papansinin siya. Ngunit imbes na ngitian siya, sinimangutan siya ni Chelsea. "Diyan ka na lang sa guest house. Hindi ka belong dito." Bulong nito bago muling bumaling sa mga kaibigan. Nangilid ang luha ni Miko. Umupo siya sa gilid ng kama. Pinipigil ang hikbi. Napansin ito ni Lyra at agad siyang niyakap. "Anak, huwag kang mag-alala. Hindi lahat ng tao iintindihan tayo. Ang mahalaga, alam kong mabuti kang bata." "Pero Nay," sagot ni Miko, humihikbi. "Bakit po hindi nakikita ni Daddy Sebastian ang ginagawa nila? Hindi ba dapat ipagtanggol niya tayo?" Hindi agad nakasagot si Lyra. Alam niyang iyon din ang tanong na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Sa kabilang dako, abala si Sebastian sa isang board meeting sa kanyang opisina. Nasa laptop niya ang mga larawan mula sa event kagabi. Siya, si Georgina at si Chelsea. Nakangiti. Masaya at perpekto ang pamilya. "Seb, ang swerte mo kay Georgina," sabi ng business partner niya sa meeting. "She's the perfect wife. Elegant, charitable, supportive." Ngumiti si Sebastian at tumango. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, naalala niya ang munting bata sa guest house, si Miko. Laging sumasagi sa isip niya ang tanong, anak ko ba talaga siya? Ngunit dahil sa dami ng trabaho, sa dami ng event, hindi niya napapansin ang maliit na bagay. Ang mga pasaring ni Georgina, ang mga pangungutya ni Chelsea, at ang mga sugat na unti-unting bumabaon sa damdamin ng anak. Tuwing gabi, nagigising si Lyra sa katahimikan sa guest house. Madalas niyang marinig ang tawa, musika mula sa mansyon, habang siya at si Miko ay natutulog sa katahimikan. "Sebastian?" Bulong niya habang nakatanaw sa labas. "Bakit hindi mo nakikita? Hindi mo ba ramdam ang hirap na pinapasa namin dito?" Ngunit walang sagot. Ang tanging kasama niya lamang ay lamig ng gabi at ang init ng lagnat na unti-unting bumabalik sa kanyang katawan dahil sa pagod at stress. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Lyra. Pinilit niyang gawing normal ang buhay para kay Miko. Gumawa siya ng mga laruan gamit ang kahoy na pinulot sa hardin. Nagturo siya ng simpleng aralin gamit ang lumang notebook. At sa tuwing gabi ay kinukwento niya ang mga pangarap. "Anak," sabi ni Lyra habang pinapahiran ng bimpo ang pawis ni Miko, "balang araw, magiging maganda rin ang buhay mo. Hindi dahil sa yaman ng mansyon, kundi dahil sa sipag at talino mo." Ngumiti si Miko, kahit may bakas ng lungkot. "Promise, Nay, magiging proud po kayo sa akin. Kahit anong sabihin nila, magtatagumpay tayo." Habang tulog si Miko at Lyra, si Georgina naman ay nakatayo sa may veranda ng mansyon. Hawak ang cellphone at nakatingin sa liwanag ng guest house. Sa labi niya, may malamig na ngiti. Akala nila makakatagal sila dito. Bulong niya sa sarili. Pero hindi ko hahayaang sirain nila ang buhay ko, lalo ng mga bata na yan. At sa ilalim ng kanyang mga plastic na ngiti sa harap ng lahat, nagsimula na siyang mag-isip ng paraan para tuluyang mawala sa larawan sina Lyra at Miko. Isang gabi, habang payapa ang buong mansyon, nakahiga si Lyra sa kama ng guest house. Pawis na pawis siya, namumutla at nanginig. Sa noon niya ay nakadikit ang basang bimpo na inilagay ni Miko kanina pa. "Nay," bulong ng bata, nangingilid ang luha. "Ang init po ng katawan ninyo, baka po delikado na to." Pinilit ngumiti ni Lyra. "Ayos lang ako anak, siguro pagod lang." Pero alam niyang hindi lang pagod ito. Bumabalik na naman ang sakit, dala ng gutom, stress at bigat ng lahat ng pinapasa nila. Matagal na nakaupo si Miko sa tabi ng ina.
Nanginginig ang maliit niyang kamay habang pinipisil ang braso nito. Hindi niya alam kung anong gagawin hanggang sa maisipan niyang hanapin ang gamot sa mansyon. Hindi pwedeng ganito. Kailangan kong tulungan si nanay. Bulong niya sa sarili. Tahimik niyang isunuot ang kanyang tsinelas at marahang binuksan ang pinto ng guest house. Maingat siyang lumabas. Pilit nilalabanan ang kaba sa dibdib. Alam niyang bawal siyang gumala, pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay mailigtas ang kanyang ina. Mabilis ngunit maingat ang kanyang hakbang sa madilim na pasilyo papunta sa mansyon. Sumilip siya sa paligid, sinisiguradong walang makakakita. Nang makapasok siya sa main kitchen, nagsimula siyang maghanap. Binuksan niya ang ilang cabinet. Puro mamahaling wine glasses, sinilip ang drawers, puro kutsara at tinidor, hanggang sa napunta siya sa maliit na aparador na may label na first aid. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakakita ng ilang gamot, paracetamol, vitamins at ointments. Kinuha niya ang isang strip ng paracetamol, hawak-hawak na parang kayamanang hindi matutumbasan. "Salamat po, Panginoon," bulong niya, halos mapaiyak sa tuwa. Ngunit bago pa siya makaalis, biglang bumukas ang ilaw ng kusina. "Anong ginagawa mo rito?" Malakas na sigaw ni Chelsea. Nakatayo sa may pintuan, nakapamewang, at may kasamang dalawang kaibigang bisita. Nanlaki ang mata ni Miko, natigilan. Kuya, Ate Chelsea, para po kay nanay, may sakit kasi siya, kailangan ng punang gamot." Ngunit imbes na maawa, tumawa si Chelsea ng malakas. "Huli ka! Magnanakaw ka pala ah. Sabi ko na nga ba, malas kayo dito. Pinapasok lang kayo ng daddy, pero wala naman kayong kwenta." Hindi po, para kay mama lang talaga." Pagtatanggol pa ni Miko. Nanginginig ang boses, ngunit pinulit ni Chelsea ang hawak ng strip ng gamot. Itinapon sa basurahan. "Wala kang karapatan dito. Kung may sakit man ang nanay mo, problema niya yon, hindi sa amin." Magnanakaw! Magnanakaw!" sigaw ni Chelsea. Sinadyang lakasan ng boses para marinig ng ibang tauhan. Ilang sandali lang, dumating ang dalawang maid at isang hardinero. "Anong nangyayari dito?" tanong ng isa. Itinuro ni Chelsea si Miko. "Nahuli kong nagnanakaw ng gamot. Buti na lang nakita ko. Kundi baka kung ano pang mawala rito." Nagbulungan ng mga tauhan. "Kaya pala malas ang guest house," bulong ng isa. "Kung ano-ano na lang ang kinukuha. Ang kapal ng mukha," dagdag ng isa pa. "Pinapasok na nga, magnanakaw pa." Nanginginig si Miko, halos hindi makahinga. "Hindi po totoo yan. Para lang po sa mama ko, may sakit po siya." Nangingilid ang kanyang mga luha, ngunit wala ni isa ang nakinig. Kinabukasan, kumalat sa buong mansyon ang kwento. Sa bawat bulungan ng mga tauhan, iisa ang tema. Malas daw ang mag-ina at hindi dapat sila pinananatili pa sa bahay. "Kung ako kay Madam Georgina, pinalayas ko na sila," sabi ng isa. "Oo nga, puro kamalasan lang naman ang dala nila. Una, sakit. Tapos ngayon magnanakaw," dagdag pa ng isa. Narinig lahat ito ni Lyra nang bumababa siya para kumuha ng tubig. Namumugto ang kanyang mga mata. Nanginginig ang katawan. Gusto niyang ipagtanggol ang anak, pero sinong maniniwala sa kanya? Ang imahe na itinanim ni Georgina at Chelsea ay sapat na para pagdudahan sila ng lahat. Sa pagbalik niya sa guest house, nadatnan niya nakaupo si Miko sa gilid ng kama. Nakatungo, tahimik na umiiyak. Lumapit siya, niyakap ang anak ng mahigpit. "Anak, hindi ka magnanakaw. Hindi mo kasalanan ang ginawa nila sa'yo," bulong niya. Pilit pinapakalma ang bata kahit siya mismo ay sugatan ng loob. "Nay," ikbi ni Miko. "Ayaw na nila sa atin dito. Baka paalisin nila tayo. Baka saan na po tayo pupunta niyan?" Pinunasan ni Lyra ang luha ng anak at pinilit ngumiti. "Kapit lang anak. Huwag kang matakot. Basta magkasama tayo, kakayanan natin kahit ano. Tandaan mo, hindi totoo ang mga sinasabi nila. Alam ko at alam ng Diyos na mabuti kang bata."
Ngunit sa kanyang puso, may kaba na nagsisindi ng apoy. Kung ganito na ang trato nila sa anak niya ngayon, ano pa kayang mangyayari sa mga susunod na araw? Umaga pa lang nakaupo na si Sebastian sa opisina. Hawak ang isang mahalagang sulat na galing sa isang international NGO. Binasa niyang muli ang laman. Isang imbitasyon para maging keynote speaker sa isang prestihiyosong summit abroad tungkol sa global philanthropy projects. Malaki ang oportunidad. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, kundi pati sa pagpapakita ng imahe niya bilang matagumpay na CEO, mabuting tao sa mata ng mundo. Seb, what's that? Tanong ni Georgina, nakararating lamang. Suot ang kanyang eleganteng robe. It's an invitation, sagot naman ni Sebastian. They want me abroad, a summit. Gusto nilang magbigay ako ng speech tungkol sa corporate social responsibility. Agad na kumislap ang mata ni Georgina, ngunit tinakpan ng ngiti. Perfect. Kailangan nating pumunta. Siyempre kasama ako at si Chelsea. International exposure to. Magandang pagkakataon para makita ng mga tao na perfect family man ka. Saglit na natigilan si Sebastian. Pero paano sina Lyra at Miko? Hindi ba't mas makakabuti kung kasama rin sila? Sebastian, mabilis ang putol ni Georgina. Inilapit ang kamay niya sa braso ng asawa. You know very well they won't fit in this kind of setting. Hindi sila sanay. Baka nga mas lalo lang silang ma-stress eh. Mas safe na dito na lang sila. Don't worry, I'll assign a staff to look after them. Everything will be fine. Matagal na tumingin sa Sebastian kay Georgina. Parang nag-aalangan. Ngunit dahil sa dami ng iniisip at sa bigat ng responsibilidad, napabuntong hininga siya tumango. Okay, kung yun ang mas makakabuti. Napangiti si Georgina at sa likod ng ngiting iyon, may sekreto siyang inaangkin. Sa mga sumunod na araw, abala ang buong mansyon. Naglalabas ang maleta, nag-aayos ng mga gown, at tila isang malaking selebrasyon ng paghahanda ng pamilya. Halos hindi mapansin ni Sebastian na nakatayo sa gilid si Lyra. Hawak ang braso ni Miko. Parehong nanonood ng tahimik. Nanay, bulong ng bata. Hindi ba tayo kasama? Napangiti si Lyra kahit may kirot. Hindi anak. Hindi lahat ng lakad ay para sa atin. Mas maigi na dito na tayo. Lumapit si Georgina, plastic ang ngiti. Don't worry, may bantay naman tayo dito. Relax lang kayo sa guest house, okay? Enjoy the peace and quiet. Dumating ang araw ng biyahe. Magagarbong sasakyan ang sumundo kina Sebastian, Georgina at Chelsea. Naiwan sina Lyra at Miko sa gilid. Walang imik habang nakatanaw sa papalayong convoy. Parang iniwan na naman tayo, Nay. Mahina ang tinig ni Miko. Nakadikit ang mukha sa bintana ng guest house. Hinaplos ni Lyra ang buhok ng anak. Niyakap ito. Hindi anak, babalik din sila. Tiwala lang. Ngunit sa puso niya may bigat na hindi niya maipaliwanag. Parang may paparating na panganib. Lumipas ang ilang oras na natili silang mag-ina sa guest house. Tahimik ang paligid. At kahit maraming tauhan sa mansyon, tila walang lumalapit sa kanila. Ang pagkain ay dinadaan lang sa tray. Walang nakikipag-usap. Habang nagtatakip silim, humarap si Lyra sa anak at pinilit ngumiti. Kaya natin to, Miko. Magkasama tayo. Walang masamang mangyayari. Ngunit habang sinasabi niya ito, ramdam niyang kumikirot ang kanyang dibdib. Sa pantahan niya ay hindi simpleng pag-alis lang ang nangyari, kundi isang pagsisimula ng mas mabigat na unos. Sa malayo, nakatanaw ang ilang tauhan ng mansyon, nagbubulungan, para bang may iniintay silang bagong darating. At doon, sa unang gabi na naiwan silang dalawa, pumasok sa isip ni Lyra ang nakakakilabot na tanong. Anong klaseng bantay ang iniwan ni Georgina para sa kanila? Isang hapon, payapa sanang naglalaro ng baraha si Miko habang si Lyra naman ay nag-aayos ng mga damit sa maliit na aparador ng guest room. Tahimik at karaniwan ng sandali hanggang sa may marinig silang marahas sa pagbukas ng pinto ng mansyon.
Sa labas, nagkakandara pa ang mga tauhan. Nagbubulungan. Si Senyora Mildred ang dumating. Patay tayo. Hindi siya nagbigay ng abiso. Mula sa malalakas na yabag at tunog ng baston, dumating ang matandang matrona. Perlas ang nakasabit sa kanyang lieg. Malamig ang titig at ang bawat kilos ay puno ng otoridad. Siya, si Senyora Mildred, ang ina ni Georgina. Walang pasintabi, dire-diretso siyang tinuro ng tauhan patungo sa guest house. Binuksan ng pinto, tumambad sa kanya ang mag-ina. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Agad hinila si Miko palapit sa kanya. Ayan pala kayo. Malutong na sabi ni Senyora. Tinitigan silang para bang mga mancha sa sahig. Itong mga pulubi na pinapasok dito habang wala ang anak ko. Magandang hapon po. Maingat na sagot naman ni Lyra. Pilit na magalang. Ako po si Lyra, ang dating asawa ni Sebastian, at ito po si Miko. Dating asawa? Putol agad ng matanda, sabay tawa ng pang-uuyam. Hindi ko natatandaan na may kinasal na ganoon. At anak daw? Walang anak ang manugang ko. Huwag mong gawing tanga ang pamilya namin. Mariing umiling si Lyra. Hawak-hawak ang kamay ng anak. Hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po ang asawa ko ni Sebastian noon at anak niya si Miko. Ngunit umismid si Senyora Mildred. Narinig ko ng lahat tungkol sa inyo. May batang pumapasok sa kusina. Nanguha ng gamot. Mga magnanakaw. Mga malas. At ngayon gusto mo pang gamitin ang pangalan ng anak ko para bigyan ng karangalan ng sarili mo? Kalokohan. Nagulat si Miko. Sumingit. Hindi po kami magnanakaw. Hindi po kami masamang tao. Nanginginig ang boses niya. Ngunit mas lalo lamang lumamig ang tingin ng matanda. Tumahimik ka, bata. Hindi ako naniniwala sa mga salitang galing sa dila ng mga pulube. Pilit pang ipinaliwanag ni Lyra. Senyora, hindi ko po ginusto ang lahat ng ito. Kung nandito lang si Sebastian, mapapatunayan niya ho ang totoo. Ngunit tumawa ng mapait si Senyora Mildred. Eksakto, wala siya. At habang wala siya, ako ang masusunod. Tandaan mo, babae, hindi ako naniniwala sa'yo at lalo na sa batang yan. Hindi pa siya umaalis. Tumayo siya sa gitna ng silid, mahigpit ang hawak sa baston at tinitigan ang bawat sulok ng guest room na para bang nag-iimbentaryo. Ang mga tauhan sa labas ay halos hindi makahinga sa kaba. Simula ngayon, aniya na malamig ang tinig, ako ang magbabantay sa inyo. Isa lang ang maling kilos ninyo at makikita ninyo kung anong mangyayari. Nanatiling nakatayo si Senyora Mildred. Malamig ang titig kina Lyra at Miko. Hindi man lang lumingon palabas. At sa bawat segundo ng kanyang presensya, ramdam ng mag-ina na nagsisimula na ang tunay na bangungot sa loob ng mansyon. Hindi na nakaalis si Senyora Mildred mula sa guest room. Nakatayo pa rin siya. Nakatukod ang baston sa sahig at tila sinusuri ang bawat galaw ni Lyra at Miko. Ang mga tauhan sa labas nakasilip mula sa pintuan, nag-aalangan kung papasok ba o hahayaan ng matanda. Senyora, mahinahon ngunit nanginginig ang tinig ni Lyra. Kung ayaw po ninyong maniwala, pwede po nating... Hindi na siya nakapagtapos. Bigla siyang hinila ni Senyora palapit. Gamit ang baston na para bang kawit na kumapit sa kanyang braso. Walang hiya kang babae ka, sigaw ng matanda. Nagpakilala kang asawa ng manugang ko. Nagpakilala kang may anak sila. Ang lakas naman ng loob mo. Napasigaw si Lyra sa sakit ng pagkahila. Masakit po. Dapat lang. Mariing sagot ang matanda. Para malaman mong hindi ka dapat naglalakad dito na parang may karapatan. Senyora, tama na po. Humarang naman si Miko. Pilit na tinutulak ang kamay ng matanda mula sa ina. Nanginginig ang boses ng bata, ngunit matapang na pinoprotektahan ang nanay niya. Lalong nagalit si Senyora Mildred. At ikaw, batang bastardo? Sabay hampas ang kamay niya sa balikat ni Miko. Napatumba ang bata. Bumagsak sa sahig at napaiyak. Anak ko siya.
Pilit na sigaw ni Lyra. Mabilis na inalalayan si Miko. Walang karapatan kayong saktan ng bata. Ngunit hindi siya pinakinggan ng matanda. Sa halip, mas lalo pang nilakasan ng boses. Sinabi na nga bang walang anak ang manugang ko? Kayo mga impostor. At wala kayong lugar dito sa mansyon. Sa labas, may ilang tauhan na nakamasid. Nakita nila ang pagbagsak ni Miko. Nakita nila kung paanong hinila si Lyra, ngunit wala ni isang naglakas loob na lumapit. Takot sila sa galit ni Senyora Mildred at mas pinili na lang na magbulag-bulagan. Hindi po kami magnanakaw. Nanginginig na wika ni Lyra. Niyakap ang anak na umiiyak. Kung may kasalanan man kami, sabihin ninyo, pero huwag niyo pong sasaktan ng anak ko. Ngunit para bang bingi ang matanda. Kasalanan niyo ang mismong paglabas ng mukha niyo rito. Ang malaking kasalanan ay ang pagkukunwari ninyo na kabilang kayo sa pamilya namin. Nakatago ang mukha ni Miko sa dibdib ng ina. Nanginginig ang balikat habang umiiyak. Nay, bakit po siya ganun? Bulong ng bata. Bakit po siya galit sa atin? Hinaplos ni Lyra ang buhok ng anak. Pilit nagpapakalakas. Huwag ka matakot, anak. Mama's here. Hindi kita pababayaan. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang unti-unting nadudurog ang kanyang puso sa bawat paratang at pananakit ng matanda. Muling tumingin si Senyora Mildred. Matalim ang mga mata, tila nagdedeklara ng hatol. Makinig ka, babae. Sa harap ng lahat ng tauhan dito, inuulit ko. Wala kang karapatan sa bahay na ito. At wala kang anak kay Sebastian. Ang batang yan, hindi ko yan kinikilalang apo. Para sa akin, kayo ay mga impostor na sumisingit lang sa yaman at pangalan ng pamilya ko. Nakatitig siya ng matagal, para bang sinisiguro niyang tatatak ang bawat salita. Pagkatapos ng pag-alis ng salita ng matanda, bumigat ang katahimikan sa buong guest house. Nasa sahig pa rin si Miko. Niyayakap ang ina habang ang mga tauhan ay nagsipag-urungan sa takot. Wala ni isang lumapit o tumulong. Si Lyra, bagaman sugatan ng braso at nanginginig, ay matatag na tumingin kay Senyora. Hindi na siya sumigaw. Hindi na siya lumaban ng salita. Ang tanging ginawa niya na lang ay yakapin ng kanyang anak ng mahigpit. At iparamdam dito na sa kabila ng lahat, may nanay siyang handang ipaglaban siya hanggang sa huli. At doon sa malamig na halakhak at pangungutya ni Senyora Mildred, nagsimula ang isang gabi ng walang pakialam at walang awa. Nakatayo pa rin sa gitna ng guest house si Senyora Mildred. Mariing nakatukod ang baston sa sahig. Malamig ang kanyang mga mata at ang kanyang tinig ay parang hatol na hindi mababawi. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, sumenya siya sa mga tauhan na nakamasid sa labas. Kunin niyo sila, mariin niyang utos. Hindi sila dapat manatili dito. Isa-isang pumasok ang mga tauhan, 3 lalaki at 2 babaeng kasambahay. Wala ni isang nagpakita ng simpatsya, parang mga robot na susunod lang sa kung anong ipag-uutos ng matanda. Sandali lang po, sigaw ni Lyra. Agad na niyakap si Miko. Wala po kaming kasalanan. Hindi niyo kami pwedeng basta-basta itapon. Ngunit hindi sila pinakinggan. Hinablot ng isa si Lyra sa braso. Habang ang isa pa'y tinangkang agawin si Miko. Napasigaw ang bata. Mama, ayoko po! Habang nagpupumigla si Lyra, mas sumigpit ang kapit ng mga tauhan. Sumama ka na lang ng maayos para hindi ka masaktan. Malamig na sabi ng iba. Wala kayong karapatan, sigaw ni Lyra na nagpupumiglas. Kapag nalaman na Sebastian, magsisisi kayo. Ngunit nagtawanan lamang ang mga tauhan. Sebastian, wala nga siya rito. At kahit bumalik pa siya, sino kayang paniniwalaan niya? Ang ex-wife na mukhang pulube o ang nanay ng bago niyang asawa? Lalong humigpit ang hawak nila. Si Miko ay umiiyak na parang mababaliw. Pilit kumakawala mula sa braso ng isang lalaking malaki ang katawan. Miko! Halos mabaliw sa iyak si Lyra. Anak ko yan! Bitawan niyo siya!
Pinilit niyang abutin ng bata ngunit mabilis siyang tinulak ng isa pang tauhan. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Hindi po kami magnanakaw. Hindi po kami sinungaling. Paulit-ulit niyang sigaw habang lumuluha. Ngunit sa tenga ng tauhan, tila wala itong halaga. Ang kulit din ng babaeng to. Bulong ng isa pang pilit hinahatak si Lyra. Kahit itapon na may gana pang magalit. Ganyan talaga kapag umaasang makaka-jackpot. Dagdag ng isa, sabay tawa. Malas niya. Maling napasukan. Nagtawanan sila habang kinakaladkad ang mag-ina palabas. Ang iyak ni Miko ay naghalo sa sigaw ng kanyang ina. Ngunit wala ni isang nagpakita ng kahit kaunting awa. Habang sapilitang hinahatak palabas ang guest house, napasigaw si Lyra. Nanginginig sa galit at takot. Magsisisi kayo. Magsisisi kayong lahat kapag nalaman ng asawa niyong ginawa niyo sa amin. Hindi niyo kami pwedeng tratuhin ng ganito. Ngunit imbes na matakot, sabay-sabay silang nagtawanan. Aba, nagbabanta ka pa. Akala mo naman may maniniwala sa'yo. Basta ang utos, palabasin. Kaya palabasin kayo. At sa bawat tawat pang-uuyam ng mga tauhan, lalo lamang nadudurog ang puso ni Lyra. Hindi niya alam kung saan sila dadalhin. Ngunit isa lang ang malinaw. Sa mansyon na iyon, wala na silang kakampi. Kinaladkad silang mag-ina palabas ng guest house. Idinaan sa mahabang pasilyo ng mansyon. Ang ibang kasambahay nakasilip mula sa mga pintuan. Nakikita nila ang lahat. Ngunit walang naglakas ng loob na tumulong. Ang iba ay nagbulungan. Ang iba naman ay umiwas ng tingin. Takot na baka pati sila ay madamay sa galit ni Senyora Mildred. Habang lumalayo sila, narinig pa nila ang malamig na boses ng matanda mula sa loob. Tandaan ninyo, wala silang karapatan sa bahay na to. Mga impostor sila at wala silang lugar. At doon sa harap ng lahat, tuluyang nawala ang dignidad ni Lyra at Miko. Kinaladkad na parang walang tao. Walang pakialam kung sila'y umiiyak o nagsusumamo. Mahigpit ang hawak ng mga tauhan habang kinaladkad sina Lyra at Miko palabas ng mansyon. Hindi na sila pinayagang magsalita pa. At bawat pagsubok ni Lyra na lumaban ay tinatapatan ng mas matinding paghila. Ang mga mata ng ibang kasambahay ay nakasilip mula sa mga sulok ng pasilyo. Ngunit walang lumapit. Lahat ay nagkunwaring bulag at bingi. Isinakay silang mag-ina sa isang lumang van na ginagamit ng mga tauhan para sa mga errands. Wala silang dalang kahit anong gamit. Ni isang bag o tubig. Ang cellphone ni Lyra ay mabilis na kinuha ng isa sa mga tauhan bago pa sila makasakay. Teka, anong gagawin niyo sa amin? Nanginginig na tanong ni Lyra habang mahigpit na niyayakap si Miko. Wala kang karapatang magtanong. Malamig na sagot naman ng lalaking nasa unahan. Utusan na kami at ang utos ay alisin kayo rito. Tahimik ang biyahe. Sa bawat ikot ng gulong, ramdam ni Lyra ang lalong paglayo nila sa mansyon. Si Miko ay humikbe sa kanyang kandungan. Takot na takot, paulit-ulit na bumubulong. Nay, gusto ko na pong umuwi. Ayoko na po dito. Makalipas ang halos isang oras, huminto ang van sa isang liblib na lugar. Walang bahay, walang tao, at tanging naroon ay isang abandonadong bodega. Lumang poste ng kuryente at mga damong halasing taas ang tao. Walang signal ang mga cellphone, walang tindahan, walang kahit anong palatandaan ng sibilisasyon. Baba! Utos ng isa sa mga tauhan. Nag-atubili naman si Lyra. Hindi niyo pwedeng gawin to. Wala man lang kaming pagkain. May anak ako. Ngunit walang nakinig. Hinila siya pababa. At halos matapon si Miko palabas ng van. Napasubsob ang bata sa damuhan. Agad namang inilalayan ng kanyang ina. Mga hayop kayo! Sigaw ni Lyra at nanginginig sa galit. Magsisisi kayo kapag nalaman ni Sebastian ang ginawa ninyo sa amin. Ngunit sabay-sabay na nagtawanan ng mga tauhan. Si Sebastian? Nako, wala siyang malalaman. At kahit sabihin mo, sino namang maniniwala sa'yo, ha? Mukha kang pulube, Lyra. Hindi ka kapanipaniwala.
Isang malakas na tunog ng pinto ang pumunit sa hangin nang sumakay muli ang mga tauhan sa van. Bago umalis, sumili pa ang isa sa kanila. Kung ako sa inyo, umalis na kayo rito agad. Malayo-layo pa ang lakad bago may makakitang tao. Kung hindi, baka may sumalubong pa sa inyo sa dilim. At doon, pinaandar na ang van. Iniwan silang mag-ina sa gitna ng kawalan. Habang papalayo ang sasakyan, kitang-kita ni Lyra ang alikabok na iniwan sa kalsada hanggang sa tuluyang mawala ito sa pananaw. Niyakap ni Lyra si Miko ng mahigpit. Anak, andito lang si Mama. Huwag kang matakot. Ngunit kahit siya mismo nanginginig sa takot at pangamba. Wala silang dalang pagkain, wala silang dalang tubig. Ni isang damit o gamit ay hindi malang pinayagang makuha mula sa guest house. At ang cellphone niya, ang tanging paraan sana para makahingi ng tulong ay kinuha na rin. Tumingala siya sa kalangitan. Walang kasiguruhan kung paano silang makakaligtas. Ang tanging sigurado, pinatay ng mga tauhan at ni Senyora Mildred ang lahat ng alaala nila sa mansyon. Parang itinapon silang basura. Walang halaga, walang dignidad. Habang humihikbi si Miko sa kanyang dibdib, pinilit ni Lyra na maging matatag. Hindi tayo susuko, anak. Makakahanap din tayo ng paraan. Hindi tayo mawawala rito. Hindi tayo papatayin ng mga alaala nila. Sa loob ng kanyang puso, nag-aalab ang galit at pangakong darating ang araw na makakabalik sila. Hindi na bilang mga tinapon, kundi bilang mga taong magpapatunay ng katotohanan. At sa gabing iyon, habang nagsisimulang bumalot ang dilim sa abandonadong lugar, nagsimulang lumakad si Lyra. Tanga ng anak at dala ang bigat ng pangungutya at pang-aapi. Ngunit sa bawat hakbang, dala rin niya ang pangakong hindi sila magpapalupik anumang mangyari. Matapos ang halos 2 linggo ng biyahe abroad, bumalik na si Sebastian sa Pilipinas. Galing siya sa serye ng mga forum at pagtitipon ng mga negosyante at NGO leaders. At kahit abala, hindi nawala sa isip niya sina Lyra at Miko. Sa bawat gabing nasa ibang bansa siya, paulit-ulit na bumabalik ang tanong, kamusta na kaya sila? Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng ilang tauhan. May ngiti ang iba, may halatang kaba naman ng mga kasambahay. Sir, welcome home. Bati ng isang guard. Ngumiti si Sebastian, ngunit hindi na nag-aksaya ng oras. Nasaan sila Lyra at Miko? Agad niyang tanong. Kamusta sila? Nagkatinginan ng mga tauhan at tila walang gustong sumagot. Diretso siyang pumasok sa loob ng mansyon. Suot pa rin ang kanyang coat mula sa biyahe. Nandoon sa sala si Senyora Mildred. Nakaupo sa malaking silyon. May kasamang tsaa at ilang papeles. Parang siya pa ang may-ari ng buong bahay. Sebastian! Bati ng matanda. Tila kalmado at walang bahid ng kaba. Pabuti naman at nakauwi ka na. Hindi na umupo si Sebastian. Nasaan sila? Tanong niya. Mariin ang boses. Si Lyra at Miko, nasaan sila? Saglit na umikot ang ngiti ng matanda. Tsaka dahan-dahan sumagot. Umalis na sila. Napatigil si Sebastian. Ano? Ayon kay Lyra, patuloy ni Senyora Mildred. Hindi raw sila welcome dito, hindi raw nila gustong buhay na mayaman, hindi sila komportable sa ganitong klaseng pamumuhay kaya't nagpasya silang umalis. Mariing kumunot ang noo ni Sebastian. Umalis? Nang walang paalam sa akin? Tumango ang matanda. Para bang simpleng bagay lang iyon. Oo, sinabi nilang hindi na nila kakayanin ang mga kondisyon dito. Mas mabuti pa raw na bumalik sila sa dati nilang buhay. Kaya wag mo na silang hanapin, Sebastian. Mismong sila na nga ang nagdesisyon. Saglit na tumigil si Sebastian. Naglalakad-lakad sa gitna ng sala. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Maaari nga ba si Lyra mismo ang nagpasya nito? Hindi iyon tugma sa pagkakakilala niya sa dating asawa. Imposible. Bulong niya. Hindi aalis si Lyra nang hindi nagsasabi. At lalong hindi niya kayang gawin iyon para kay Miko. Kilala ko siya. Kahit anong mangyari, ipaglalaban niya ang anak niya.
Ngumiti naman si Senyora Mildred, ngunit malamig. Sebastian, baka nakakalimutan mo. Iniwan ka rin niya noon. Baka ngayon ginawa niya ulit. Hindi. Matigas ang boses ng CEO. Hindi yan si Lyra. At hindi yan anak ko. Alam kong may nangyari. Hindi na sumagot ang matanda. Umikot lamang siyang muli sa kanyang tsaa. Para bang wala siyang pakialam. Ngunit para kay Sebastian, mas lalong lumakas ang kutob niya. May mali. May tinatago. Lumapit siya sa malaking pintana ng sala. Tanaw ang malawak na hardin na tila walang kasaysayan. Ang mga alaala ni Lyra at Miko habang nasa guest house ay pumapasok sa kanyang isipan. At sa bawat alaala, isang tanong ang bumabalik. Nasaan sila ngayon? Sa katahimikan ng mansyon, malinaw sa puso ni Sebastian na hindi iyon ang katapusan ng kwento. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ramdam niyang pangamba. Hindi para sa kanyang negosyo, kundi para sa dalawang taong alam niyang mahalaga pa rin sa kanya. Tahimik ang gabi sa mansyon. Sa sariling silid na Sebastian, hindi siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Senyora Mildred na umalis daw sina Lyra at Miko ng kusa. Ngunit mas lalong lumalakas ang kutob niya. Hindi yan totoo. Kilala niya si Lyra. Kahit gaanong kahirap ang sitwasyon, hindi ito aalis na hindi nagpapaalam. At higit sa lahat, hindi niya iiwan ang anumang bagay na nakatali kay Sebastian, lalo na pagdating sa anak. Alam na Sebastian na hindi lahat ng bahagi ng mansyon ay nakikita ng mga tauhan. Noon pa man bilang CEO na sanay sa pagtatanggol ng sarili laban sa pandilin lang, nagpapalagay na siya ng secret CCTV cameras na tanging siya lamang ang may alam. Nakatago ang mga ito sa mga sulok na hindi mapapansin ng kahit sinong kasambahay. At tanging siya sa kanyang laptop ang makikita ang mga footage. Mabilis niyang binuksan ang laptop. Pumasok sa hidden server at inisa-isa ang mga video mula nung araw bago siya umalis hanggang sa kanyang pagbabalik. Nung una, normal lang. Mga tauhan na naglilinis, mga delivery, si Georgina na nagpo-post sa social media, ngunit nang buksan niya ang file mula 3 araw nakalipas, halos mabitawan niya ang mouse. Sa screen, kitang-kita niya ang eksena. Si Lyra at Miko kinaladkad palabas ng guest house ng ilang tauhan. Umiiyak si Miko. Halos hindi siya makahinga sa takot. Habang pilit na lumalaban si Lyra, sumisigaw at nagmamakaawa. Mga hayop kayo! Magsisisi kayo pag nalaman ni Sebastian! Sigaw ni Lyra sa video. At doon nakita rin niya si Senyora Mildred, nakatayo sa gilid. Malamig ang ekspresyon. Tila siya pang nag-uutos ng lahat. Wala ni isang tauhan ang pumigil. Wala rin nagpakita ng kahit kaunting awa. Halos manginig ang kamay ni Sebastian habang pinapanood ang lahat. So it's true. Tinapon sila. Hindi sila kusang umalis. Pinatapon sila ng mismong pamilya ng bago kong asawa. Hindi pa doon nagtatapos ang kanyang pagsisiyasat. Binuksan niya ang iba pang folder ng recordings, lalo na sa opisina ni Georgina. At doon lumabas ang isa pang mas malalim na lihim. Isang footage. Nakita niya si Georgina, nakikipag-usap sa isa pang lalaking accountant. May dala itong ilang folder at may ipinakitang mga dokumento. Siguraduhin mo, ani Georgina, malamig ang boses, na maipasa lahat ng pondo mula sa charity accounts papunta sa foundation ko. Walang makakaalam. Si Sebastian busy. At ako may hawak ng records. Kapag nailipat na, tayo nang bahala. Pero ma'am, sagot ng accountant, halatang kinakabahan. Baka mahalata kapag masyadong malaki ang galaw ng pera. Hindi niya mapapansin. Putol ni Georgina. Sanay na siya sa malaking transaksyon. Ang importante, tuloy ang plano natin. At kapag kumalat man, charity pa rin ang mukha. Sino bang magdududa sa akin? Napahawak si Sebastian sa sentido. Mariing pumikit. Diyos ko, habang wala ako. Hindi lang sila Lyra at Miko ang pinabayaan. Ninanakawan din ako mismo ng perang pinaghirapan ko.
Ang perang para dapat sa negosyo, ginagamit pala sa Peking Foundation. Dobleng sakit ang bumalot sa kanya. Una, ang pagtrato kay Lyra at Miko na parang basura. Ikalawa, ang pagtatraidor ni Georgina. Ang babaeng pinili niyang pakasalan pagkatapos iwan si Lyra. Hindi siya makapaniwala. Parang bumagsak sa kanya ang lahat ng bigat ng katotohanan. Ngunit kasabay nito, isang apoy ang nagdiyab sa kanyang dibdib. Ang pangakong hindi na siya mananahimik. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. Ngunit ang mga larawan ng luha at takot ni Lyra at Miko ay nananatiling nakaukit sa isip. At sa tabi nito ang boses ni Georgina na malamig na nag-uutos ng paglilipat ng pera. Tama na, bulong niya sa sarili. Hindi ko na hayaang mananatili silang nawawala. At hindi na rin makakapagpatuloy si Georgina sa panilinlang niya. Tumayo si Sebastian, humigpit ang kamao. Alam niyang kailangan niyang hanapin ng mag-ina anumang mangyari. Kahit saan pa sila itinapon. At kasabay nito, kailangan niya ilantad ang lahat ng kasinungalingan sa loob ng sariling bahay na pinaghirapan niyang buuin. Sa gabing iyon, nagsimula ang laban, hindi lang para sa pamilya, kundi para na rin sa katotohanan. Halos 2 araw na hindi natutulog sa Sebastian. Simula na madiscover niya ang secret CCTV sa nangyayari kina Lyra at Miko. Wala siyang ginawa kundi ang maghanap ng paraan upang malaman kung saan sila itinapon. Gumamit siya ng mga kontak sa labas. Inutusan ng mga tauhan na tanging siya lamang ang pinagkatiwalaan. Sinuyod ang bawat sulok ng kalapit na probinsya. Sa 3 gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na tumutulong sa mga shelter. Boss, may mag-ina rito sa charity center sa bandang Kalumpit. Sabi ng staff, iniwan lang silang mag-isa sa labas. Tapos may mga sugat at gutom. Baka gusto mong tingnan? Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sumakay agad siya ng kotse at nagmaneho ng halos 1 oras at hindi ininda ang pagod. Pagdating sa shelter, maliit na gusaling yari ito sa kahoy at semento. Sinalubong siya ng amoy ng lugaw at antiseptic. Ang mga staff ay abala sa pagbibigay ng pagkain sa mga batang lansangan. Ngunit nang pumasok siya, agad siyang nilapitan ng supervisor. Sir Sebastian? Tanong nito, may halong paggalang at gulat. Ako nga, nasan sila? Mariin niyang tanong. Halos hindi makahinga sa kaba. Dinala siya ng staff sa isang maliit na kwarto sa likod ng shelter. Binuksan ang pinto at doon parang tumigil ang mundo ni Sebastian. Sa isang lumang banig nakaupo si Lyra nakasandal sa dingding. Payat, maputla at may galos sa braso na halatang galing sa pagkakahila. Mahigpit niyang yakap si Miko. Payat na payat rin at may sugat sa tuhod. Ang mga mata ng bata ay namumugto sa kakaiyak. At ang labi niya ay tuyong-tuyo na para bang ilang araw nang halos walang makain. Lyra, bulong na Sebastian. Halos mapaluhod sa bigat ng nakita. Dahan-dahan na palingon si Lyra. At na makita siya, nanlaki ang mga mata nito. Sebastian! Mahina niyang wika at halatang hindi makapaniwala. Mabilis na lumapit si Sebastian at lumuhod sa harap nila. Napahawak siya sa mukha ni Lyra at agad ding tumingin kay Miko. Diyos ko, anong ginawa nila sa inyo? Hindi nakasagot si Lyra. Tanging luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ang lahat, sakit, gutom at pang-aapi ay sumabog sa katahimikan ng kanyang pag-iyak. Si Miko naman ang makita ang ama ay dahan-dahang kumala sa yakap ng ina at lumapit sa ama. Papa? Mahinang tanong ng bata. Tila nagdadalawang isip kung totoo ang nakikita. Anak, bulong na Sebastian. Agad niyang kinarga ang bata. Mahigpit niyang niyakap si Miko. Hindi niya na napigilang bumagsak ang kanyang luha. Patawad anak. Patawad kung hindi kita na ipagtanggol noon. Lumapit si Lyra at pinahid ang luha sa pisngi. Sebastian, bakit ngayon mo lang kami hinanap? Akala ko nalimutan mo na kami. Umiling si Sebastian ng luhaan. Hindi, Lyra. Hindi kita nakalimutan. Hindi ko kayo nakalimutan. Nagpadala ako sa mga kasinungalingan. Naging bulag ako. Patawarin mo ako.
Hindi ko kayo naipaglaban noon pero ipinapangako ko mula ngayon, hindi ko na kayo iiwan. Hindi ko na kayo pababayaan. Hinila ni Lyra ang kamay na Sebastian at doon, nagsama-sama ang tatlo sa isang mahigpit na yakap. Walang salita ang kayang maglarawan ng bigat ng damdaming iyon. Ang sakit ng nakaraan, ang sugat ng kasalukuyan at ang pag-asa ng muling pagbubuo ng pamilya. Sa gitna ng yakap, marahang nagsalita si Sebastian. Wala na makakapaghiwalay sa atin. Hindi na ako magpapaloko kay Georgina. Hindi na ako magpapadala kay Senyora Mildred. Simula ngayon, ipaglalaban ko kayo hanggang sa huli. Itatama ko ang lahat ng mali. At sa simpleng silid ng isang charity shelter, hindi na mahalaga kung gaanong kalavish ang mansyon o gaanong karangya ang mga nakaraan. Ang mahalaga, muling nabuo ang isang pamilya, hindi sa kayamanan, kundi sa yakap, sa luha at sa pangako ng katapatan. Sa wakas, muli silang tatlo at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naluha si Sebastian. Hindi dahil sa isang maling text, kundi dahil sa isang natagpuang pamilya na muntik nang mawala. Mula sa sandaling nabawi niya sina Lyra at Nico sa charity shelter, hindi na nag-aksaya ng oras si Sebastian. Habang abala siya sa pagbibigay ng pangangalaga at pagpapatingin sa doktor para sa maging ina, sinimulan na rin niyang ipunin ang lahat ng ebidensya laban sa taong nagtaksil sa kanya. Hindi siya CEO ng walang dahilan. Sanay siya sa digmaan, sa negosyo, at ngayon ang sariling pamilya niya ang nasasagasaan, handa siyang ilaban ito hanggang dulo. Ang kaso laban kay Senyora Mildred. Unang pinuntirya na Sebastian ng kanyang biyanan. Sa pamamagitan ng CCTV footage na siya lamang ang may access, malinaw na ipakita kung paanong kinaladkad ng mga tauhan sa utos mismo ni Senyora Mildred, sina Lyra at Nico palabas ng mansyon. Nang makita ito ng mga abogado, wala nang pagdududa. Boss, malinaw na kaso ito ng child abuse at physical assault. Paliwanag ng kanyang legal counsel. May batang nasaktan. May babaeng pinagbuhatan ng kamay at pilit na itinapon. Hindi ito basta-basta mawawala sa korte. At gano'n na nga ang nangyari. Sa isang operasyon ng mga pulis na personal na pinanood ng Sebastian, dinampot si Senyora Mildred sa mismong mansyon. Wala na dati nitong tikas at yabang. Ang matandang laging nakataas ang ulo ay dinala palabas ng bahay na nakaposas, sigaw ng sigaw nang hindi ako papayag. Wala kayong karapatan sa akin. Ngunit walang nakinig. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang haligi ng kayabangan niya. Ang mas malaking bomba, si Georgina. Ngunit hindi ito natapos ang lahat. Ang mas mabigat na kaso ay nakatuon sa mismong asawa ni Sebastian, si Georgina. Habang sinusuri ang mga dokumento ng kanyang kumpanya, nadiskubre ng mga auditor na malaking bahagi ng pondo ay nailipat na sa mga foundation na kontrolado mismo ni Georgina. Sa unang tingin, mukhang lehitimo ang lahat. Mga charity para sa mga bata, feeding program, scholarships. Ngunit nang himayin ng records, lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Peke ang karamihan sa mga organisasyon. Mga shell company lang sila. Ginagamit para hugasan ng pera at ilipat ito sa personal na account ni Georgina. Boss, halos kalahati ng liquid assets ng kumpanyang nailipat sa account nila. Ulat ng auditor. Kung hindi agad natin ito na-freeze, tuluyan na tayong malulugi. Agad na kumilos si Sebastian. Gumawa siya ng kaso ng money laundering at falsification of charity records. Dinala ang lahat ng ebidensya sa Anti-Money Laundering Council. Hindi nagtagal, naglabas ng freeze order ang korte sa lahat ng assets ng foundation ni Georgina. Nang dumating mga pulis upang arestuhin si Georgina, nagwawala ito. Hindi totoo yan. Set up ito. Minamaniobra mo lang dahil ex-wife mong pulube. Sigaw siya kay Sebastian. Ngunit mariin lamang siyang sinagot ng CEO. Hindi ako bulag, Georgina. Ginamit mo ang pangalan ko. Ang perang pinaghirapan ko. At higit sa lahat, sinaktan mo ang mga taong dapat kong ipaglaban. Hindi ka na makakalusot. Kasama ang kanyang accountant na nahuli ring may kasabwat na transaksyon, ipinakulong si Georgina. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang maskara ng kanyang karangyaan at plastikan at lumantad ang tunay na mukhang pandilin lang.
Lumabas sa balita ang lahat ng iskandalo. Ang dating itinuturing na socialite with a golden heart ay isa palang mandarambong ng sariling asawa. Ang mga peke niyang charity ay pinakita sa telebisyon. Isa-isang ibinunyag ang kasinungalingan. At sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Lyra. Hindi niya kailangang magsalita. Ang katotohanan mismo ang sumisigaw para sa kanya. Si Miko naman, bagamat bata pa, ay unti-unting nakangiting muli. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming gabi ng takot, ramdam niyang ligtas siya. Ligtas sila. Sa isang tahimik na gabi, matapos ang sunod-sunod na kaso, kinausap ni Sebastian na mag-ina. Nasa isang maliit na hardin sila sa shelter, kung saan muna nila piniling manatili habang inaayos ang lahat. Huwag kayong mag-aalala. Wika niya at hawak ang kamay ni Lyra at Miko. Na-freeze na ang lahat ng assets. Hindi na sila makakagalaw. At higit sa lahat, nasa likod natin ang batas. Hindi na kayo masasaktan muli. Nagpatak ng luha si Lyra. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, nararamdaman niyang may kasama siya sa laban. Hindi na siya nag-iisa. At sa Sebastian, bagamat sugatan ng pride bilang CEO, ay napanatag. Dahil para sa kanya, mas mahalaga ngayon ang pagbabalik ng pamilya kesa sa kahit anong yaman. Mabilis ang naging pag-ikot ng mundo matapos ang lahat ng iskandalo. Sa isang iglap, bumagsak ang reputasyon ni na Senyora Mildred at Georgina. At ang mansyon na minsan naging sentro ng kayabangan ay mistulang lumamlam ang kinang. Ngunit sa kabilang banda, isang bagong simula ang unti-unting namuo. Hindi batay sa yaman, kundi sa tunay na pagmamahal. Pagkaraan ng ilang buwan ng paglilitis, nang maging maayos ang lahat ng kaso, inaya ni Sebastian si Lyra sa isang simpleng seremonya. Walang ingranding bulaklak, walang mamahaling gown at walang malaking audience. Sa halip, ginanap ito sa isang maliit na kapilya malapit sa charity shelter kung saan sila unang muling nagtagpo. Suot ni Lyra ang isang payak ngunit eleganteng puting damit na hiniram lang mula pa sa isang kaibigan sa shelter. Si Sebastian naman ay nakabarong, hindi CEO na puno ng kapangyarihan, kundi lalaking handang magsimulang muli kasama ang babaeng minahal niya noon. Habang lumalakad si Lyra patungo sa altar, nakatitig sa kanya si Sebastian na para bang iyon ang unang beses na nakita niya ang tunay na ganda nito. Ang bawat takbang ni Lyra ay tila nagbubura ng lahat ng sakit at pait na pinagdaanan nila. At sa harap ng ilang piling saksi, mga kaibigan sa shelter, ilang empleyado na tapat kay Sebastian, at syempre si Miko, muling nagpigkis ng pangako ang dalawa. Patawad sa lahat ng pagkukulang ko noon, ani Sebastian, luhaan habang hawak-hawak ang kamay ni Lyra. Wala na yon. Sagot naman ni Lyra, nangingiti sa kabila ng luha. Ang mahalaga, narito ka na ngayon. At hindi na tayo iiwan ng isa't isa. Sa parehong araw, ipinahayag ni Sebastian sa publiko at sa harap ng batas na si Miko ay ang kanyang legal heir. Hindi na siya lamang anak ng pulubi gaya ng panlalait ng iba noon. Isa siyang kinikilalang anak ng CEO. Ngunit higit pa roon, isa siyang batang may kinabukasan. Pinagpatuloy ni Miko ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng scholarship na personal na pinondohan ni Sebastian. Ngunit hindi ito tungkol sa kayamanan, kundi tungkol sa pagkakataon. Lahat ng pangarap ni Miko ay sinigurong magkaroon ng daan. Papa? Tanong minsan ni Miko habang nasa bagong bahay nila. Hindi mansyon, kundi isang payak na tahanan na pinili nilang itayo bilang pamilya. Ibig sabihin po ba, hindi na ako mawawala sa inyo? Napaluha si Sebastian at niyakap ang anak. Hindi na anak, hindi na. Ang dating mga ingranding kasiyahan na punong-puno ng social climbers at plastic na ngiti ay pinalitan ng mga pagtitipon na puno ng tawa at tunay na samahan. Sa halip na champagne at mamahaling alak, lugaw at pansit ang pinagsaluhan. Sa halip na formal na gown, simpleng damit lang. Ngunit ang bawat oras at okasyon ay may mas makahulugan na dahil ito'y pinupuno ng pagmamahal at totoong pamilya. Minsan, habang nakaupo sila sa hardin ng kanilang bagong bahay, sabay-sabay silang kumakain ng sorbetes. Tumawa si Lyra sa mga biro ni Miko, at si Sebastian naman ay nakatitig lamang sa kanila.
Iniipon ang bawat sandali na parang huling hininga. Sa gitna ng kasiyahan, hindi napigilan na Sebastian ang mapaluha. Hindi iyon luha ng sakit o pagsisisi, kundi luha ng kagalakan. Sa wakas, matatapos ang lahat ng unos. Nakamtan niya ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng mansyon, pera o negosyo. Ang buo at tunay na pamilya. Sa kanyang puso, alam niyang ang text na minsang nagpayanig sa kanyang mundo ay hindi isang pagkakamali. Isa itong paalala, isang tulay upang muli silang magsama. Ngunit sa huli, hindi dahil sa text siya napaluha. Napaluhod siya sa damuhan. Niyakap siya ni Lyra at Miko at bumulong. Hindi dahil sa text, kundi dahil sa inyo. Kayo ang mundo ko at buo na ulit ito. At doon nagtapos ang kanilang kwento. Hindi sa marangyang selebrasyon, kundi sa katahimikan ng pagmamahalan sa yakap ng isang pamilya na muling nabuo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano ba yan, Lyra? Di bigas, sinihira mo pa? Ano bang